Alam naman natin na hindi laging smooth ang buhay. Marami tayong mga pagsubok sa buhay, mga heartaches o failures na nararanasan. At gusto natin i-share yung mga nakalipas noong 2025. Pero since 2026 na, ay perfect time ito para magsimula muli at makabangon mula sa mga challenges na yan. Ngayong umaga, makasama natin life coach na Sir Brian Bonsol para pag-usapan kung paano mag-restart at mag-focus sa ating sarili. Ngayong taon, rise and shine, Coach Bryce. And welcome back. Salamat. Ikaw rin kasama ko last time, nagtatawa na kami ng Laughter dalawang yoga. minuto. Yes, happy to be back. At ang and, ganda-ganda pa rin ng energy ni Sir. Kaya Talagang nakakahawa. enjoy pa Salamat din. po, Yes. salamat. Isang nga sample tayo. Ano ba, starting the Ayan. year with laughter. Yes. At unahin natin to, Coach. Ano ba yung pinakaunang bagay na dapat gawin kapag gusto nating magsimula uli after ng mga setbacks, mga challenges na naranasan natin last year? Yeah, so maganda, i-assess natin yung nangyari. Kaya dito papasok yung self-awareness kung gaano natin lubos nakakilala yung ating sarili. So tignan natin, okay, ano yung parang iniisip natin, saan ako parang may pagkukulang, no? So pag na-identify mo na yun, nalaman mo na yun, yun yung mga areas sa life natin na pwede mong bawian for this new year. Na, okay, ito pala yung mga, yung pwede natin sabihin na pumalya ako o nakaranas ako ng matinding pagsubok. Ito siguro yung invitation sa akin para mas lalo pang baguhin o ayusin yung aking buhay lalo na sa taong ito. Okay, Coach, paano natin malalaman kung may dapat na tayong baguhin for this year o ano ang mga dapat natin baguhin this year? Ano yan so pag nakilala natin yung sarili nga natin by virtue of self-awareness, makikita natin yung patterns natin. So ano ba yung Okay. paulit-ulit na concerns ko? Ano ba yung paulit-ulit na nagbibigay ng sakit sa ulo sa akin? What do I want problema to ko? protect? Self-protection. And kasama rin yun, Yan, yung nagbibigay sa akin ng yung nagtatanggal ng peace of mind ko. So, Yan. ilista natin yan. Oo. Yan ba ay different areas of life, Kasi minsan pagka sinasabi na area of life, ang laging focus natin, okay, pera lang, or okay, physical health lang. So, marami tayong areas sa buhay. So, physical, emotional, psychological, Bakit ba financial, kailangan social. natin magbago kasi? Ba't natin kailangan magbago every year? Ang Ibig sabihin ganda lagi niyan. tayo, kasi parang ano ba ito? Basta ba tayo sa end of the year? It's always an invitation for us kasi yun talaga yung movement to grow. Kumbaga kung ikaw ay isang meron tayong plant dito na So talagang may pagbabago kasi mas nakakatakot pag hindi tayo nagbago. Kaya itong mga New Year's resolution, yung mga I want to be a better version of myself, yan ay mabuting sign, magandang sign na uy, gusto kong may something na maging mabuti para sa aking buhay. Okay. Eto, Coach, may mga tips ba kayo para sa mga nape-pressure na New Year, New Me na konsepto, no? Paano po ba tayo makakapag-simula ng bago sa buhay natin na hindi guni-guni, yung realistic? Yeah. Yes. So, pag yung New Year, New Me na yan, kaya tayo na-overwhelm, kaya rin yung iba, hindi naman effective kasi ginawa ko na yan last year o mga nakaraang taon. Na-overwhelm tayo kasi ang iniisip kagad natin, grand, malaki kagad, no? We can start with something small and yung New Year, New Me na yan, kaya rin tayo nape-pressure kasi gusto kagad natin mangyari o dapat by January, dapat first 2 weeks ng January, bumubulusok na, very successful na ako. Nakaka-pressure yun, Nakaka-pressure. So, we can always start again. Actually, nakakatuwa. May lumabas na meme. Okay. Studio a meme nagsascroll ako. Meron palang iba't iba. Kasi ngayon we're using yung Gregorian calendar. Nag-start ng January. May iba-iba palang tradition, culture, iba-ibang lugar na iba yung New Year nila. So for example, dito sa Philippines, we have two. Yes, with Yung Chinese New New Year tapos pa. yung Lunar New Year, ng tinatawag natin Chinese New Year. So kung hindi medyo okay yung January, ibawi mo sa Chinese New Year. Meron pa nagsastart ng New Year March. So parang every month, merong New Year. So it's always an invitation for us na, okay, hindi lang pala January. So wag tayo magpapa-pressure na, bakit rin pala tayo may-pressure? Kasi we compare ourselves to other people. Yan. So, uy, comparing is bad eh. Ang dami niya kagad yung na-accomplish. Iba yung pacing mo sa pacing niya. Iba yung personality mo sa personality niya. And even your own giftedness. So, sarili mong pacing yung ino-honor mo. So, ang maganda lang doon, start with something small. Tsaka kasi we can't satisfy ourselves. Dati pinapanalangin lang natin na sana may wifi na kami sa bahay. Sana
maganda yung tulugan ko. Tapos nung na-achieve natin siya, we want more, di Diba? ba? So, dyan papasok din yung contentment and Yan. gratitude. Yan, di ba? So, nagpa-plateau na tuloy ngayon. So, parang wala na. And speaking of that situation, mahirap kasi pag tayo ay nasa pinakailalim. Ba, how do we start? How do we make a progress if we feel like we're in the rock bottom? So first, i-acknowledge muna natin na tayo ay tao at lahat ng tao may rock bottom, lahat ng tao nagkaka-challenge, nagkaka-problema. Hindi lang pinopost sa social media, although yung iba nagpo-post, no? ng kanilang mga problema. So, i-acknowledge natin yon and Maganda ba yun? ang alin? Yung napopost nila yung... Pinapublic mo yung Oo, problema kasi mo. other people, they can acknowledge it eh. Ibig sabihin ba nun, kapag napopost mo, okay, that's a good thing because you know what you're doing. You know na tinatanggap mo siya, pero others, they can't. Parang they feel like they're being judged by the other people. At ang masakit pa doon, you think about other people's opinion. Correct. So, iba-iba yun. Yung iba outlet kasi nila yun. Okay. Tapos yung iba will also serve sa, okay, this will be a reminder for me na naranasan ko to ganitong araw, ganitong buwan, Okay. ganitong taon. Time will come, pag binalikan ko to, nag-Facebook memory to, hindi na ito yung ano ko, yung experience ko, bago na yung aking, yung view ko, no? So, With the progress part. and yes, with may progress, no? So, kaya, ang nakakatuwa dito, kapag may yung tanong mo, no, iba-iba. Yung iba naman, syempre gusto ng quiet. So, Okay. ayaw nilang i-post. So, dito papasok din na pagka may setback tayo, maganda na meron tayong hinihingan rin talaga ng tulong because we are a social being. We are Okay. connected to each other. So, kapatid mo ba yan, kaibigan mo ba yan, para magkaroon ka ng bagong perspective o pananaw. Ako, pagka, for example, I would experience setback, ang nakatulong sa akin, iba-iba tayo ng personalities, ang way na kung paano tayo makaka-cope up, no? I would listen to Spotify, yung mga motivational quote, tapos minsan Okay. matatawa na ako. Maya-maya, I would notice na, uy, okay na ako. Bago na yung Kaya mood na mo. ulit. Bago na ulit. Okay. Kasi kaya natin yung i-switch. It's Okay. just that, kung ano yung nagiging focus natin, yun pagka nahuli natin yung sarili natin, kaya babalik at babalik talaga tayo sa self-awareness Okay na maging malungkot, okay na bumagsak tayo, Okay. na okay yan, umiyak tayo, humiga tayo sa floor, 2 days, 3 days, but what's next? Kailangan ko ng What's the tulungan yung sarili ko. Oo. Paano may pa-process yung progress doon from being on the rock bottom? Okay, so pag hindi natin kaya sa sarili natin, dito pa nga papasok yung mga accountability partners, kaya rin ako bilang soul coach or life coach, yun yung trabaho ko sa buhay na Okay. tulungan yung mga tao. So yung iba iniisip nila, wala naman akong budget for that. So yun nga, pwede kang manood sa YouTube ng mga Motivational inspirational, videos. motivational videos para makapakinig ka, magbago kahit kaunti yung pananaw mo. And pwede kang yung napag-usapan na rin natin before, no, yung safe person na pwede mo mapagkwentuhan para kahit papano yung energy na dense na nasa iyo lang lumalabas, gumagaan, and Oo. then now you can begin again. Actually, yun yung magandang yung magandang message every new year that we can always begin again. Kasi isip natin, ang layo ko na, tapos biglang lumagapak ako. Ito yung mga ako, biglang bagsak. Good news, we can begin again. Kahit yan ay relationship. Naku, yung iba sobrang lakas ng attachment sa relationship. 10 years na kami, 15 years na kami, kakasal na kami, tapos biglang, boom, wala, nagiwalay. The good news is, you can begin again. Yung business ko, milyones, yung aking mga in-invest na nalugi. That's no? good. Good news, you can begin again. You can begin again. Ang We ganda can nun, begin again. Profi, you can begin again. Pwede kang magsimula muli. So, doon pa lang sa sentence na yun, meron ng hope. Yeah. Okay. Ano po yung mga mindsets o habits na pwede nating simulan ngayong taon na to para magtuloy-tuloy yung personal growth and development po natin? Okay, so yung may libro na ang title niya Atomic Habits no. Let's start with something small. Okay. Yung iba ang ganda no pagka New Year sabi balik alindog program. Ibig Ayan. sabihin gusto nilang Ang dami ngayon nasa gym. Correct. At ang nakakatuwa pag sa gym punong-puno January ko konti yan pagka February, March. Yan, oo. Babalik na lang ulit pag Ningas summer. tugon. Oo. So, ang pwede natin gawin, for example, okay, health. Lagi kang puyat, you can begin with, lagi kang natutulog, let's say 2 a.m. nasira yung body clock mo. Okay. O, 2 a.m. nasira, body clock. O this night, 1 a.m. naman, tas 12 a.m., tas 11 p.m. Gradual. Oo, gradually, Oo. unti-unti. Hanggat gumigising ka, ha? Hanggang gumising, no? Gusto mo na healthy yung food, sabi sa'yo, o bawasan yung cup of rice, o wag mo kagad aalisin. Kung nakakadalawa ka, make it 1.5 muna, then 1, and then half siguro, and then papunta na sa mga healthy options, no, na mga pagkain. Yung exercise, dapat 1 hour.
biglang hindi ka nakapag-exercise. Yung iba malulungkot na, sabi na nga pa, hindi ko na ito magagawa. Di kahit 30 minutes, no? Little things. We can always start with little things, tapos yun na yung mag-accumulate, yun na yung magiging inspiration natin na, uy, nagawa ko to. Example, gusto ko matapos yung libro. Di ba? Parang, sige, I will read, I will spend 30 minutes to 1 hour. Biglang hindi mo nagagawa. So yung libro, nakatenga lang. Kahit 3 pages, Okay. kahit 5 minutes, bago Basta ako meron. matulog, no? Basta meron. Na unti-unti, nag-accumulate hanggang sa makikita mo, uy, natapos ko yung libro. Uy, consistent ako. So, consistency is the key. Doesn't have to be huge na 1 hour, 2 hours. Consistency is the key. Ang ganda nun, di ba? Ang daming na wisdom na nabigay ni Coach. Dahil yan siguro sa bracelet mo na mabilog-bilog. Mga Baka naman energies pwede, yan. ang ganda ng energy. Baka pwedeng i-transfer mo naman sa akin yan. Di ba? At ma-share natin sa dati mga ka-RSP araw-araw. Kung pwede lang kasama natin araw-araw si Coach dahil ang dami niyang beads. I love the beads. So Salamat perfect. Oo. Sa panga tayo yung tawa-tawa. Sige. Laughter yoga. Okay, sige. laughter yoga tayo para With mahawa yung mga laughter. nanonood, ha? Okay, so sa mga first time makakapanood nito, fake laughter ang laughter yoga that will turn into real and contagious laughter. So, sabihin muna natin, so, gawagalaw. Tapos fake laughter na, no? Tapos bibilisan natin. Ang ganda! I love it! O yan, di ba? Pagka Yes. malungkot ka, setback, like that, try mong tumawa. Yung energy mo mabubuhay mamaya. Tatawanan mo na rin yung problema mo. Sana ganun na lang, no? Na ganun na lang lagi. Maraming salamat sa tip niyo at syempre sa palibreng laughter yoga, Coach Bryson Bonsol. Thank you so much. Maraming salamat sa good vibes, Coach. Salamat po.